makarating ito sa ordinaryong tao at maramdaman nila, hindi puro mga papogi lang. So sa nakikita ko sa ngayon, umiikot-ikot si Marcos Jr., sumasakay ng tren, pupunta sa mga daungan, nagpupunta kung saan-saan, nagpunta pa ng Marawi nung nakaraang araw. No? This is all part of the rebranding. But I think this rebranding, Admar, came in too late. Dapat nung Mm. ginawa nila ito noon pa, Bak Admar. Parang yan yung 20 kilong bigas. No? Yung sa 20 kilong bigas, anong sinabi ni President Marcos Jr., yan ay aspiration niya. No? Aspiration po. Nung umpisa, diba tinanong siya, magagawa pa talaga yung 20 kilong bigas. Sabi niya yan ay aspiration. And let me borrow the words of Marcos Jr. I would actually label him as the aspirational president. No, ito yung presidente na puro aspiration. No? Kumbaga, ito yung gusto nating mangyari. And yet, we don't see concrete action that's being done to achieve the aspiration. Kasi alam mo, yung sa World Bank, ano yan projection yan, o yan ay base sa impormasyon na meron ng World Bank. Ngayon, ang dapat talagang pagbabasihan dyan is kung ano yung nakita natin na paglago ng ekonomiya noong mga nagdaang panahon. No? So halimbawa, nung buong taon ng 2023, ang average na paglago ng ating ekonomiya ay nasa 5.6% lang. At ang target ng gobyerno ay nasa pagitan ng 6 to 7%. Noong 2024, nung nakaraang taon, ang average growth natin 5.7 lang. Ang target nila dyan ay 6.5 to 8% na. No, so nakakadalawang taon na, Admar, na missed yung kanilang target. At for 2025, first quarter, nakita natin ang paglago ng ekonomiya ay 5.4%. So ibig sabihin, para ma-meet ng gobyerno yung target nila na nasa 6.5%, yung pinakamababa na range ng kanilang target, kailangan lumago ang ekonomiya natin by 7%. Napakataas niyan for the next 3 quarters. No? So malabong ma-reach yung target na yan. So isa yan sa mga nakikita kong basihan kung bakit pwede nating i-conclude na parang foregone conclusion na hindi mamimit ng gobyerno yung kanilang growth target, Admar. No? At ang isa pa na nakikita kong basihan nila dito is yung mga nangyayari din sa panlabas, no? Labas ng bansa. So halimbawa, itong mga taripa ni Donald Trump, yung protectionist trade policy ng Estados Unidos, yan ay nakaka-apekto rin yan sa paglago, no? Ng ekonomiya. At itong ang digmaan ngayon, buti nga may ceasefire, no? Sana ito ay mag-hold. Itong nakita nating digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, makaka-contribute din ito lalo sa pagbagal, no, ng paglago ng ating ekonomiya. At tinitingnan din siguro nila dito, Admar, yung nangyayari domestically sa ating bansa, no? Yung bangayan ng mga politiko dyan sa Pilipinas, no? Yung ginagawa nilang persecution, no? Sa mga Duterte, yung paghahabol nila sa mga vloggers, no? Yung mga kaalyado, kaibigan ng dating Pangulo, yan ay nakaka-contribute yan sa uncertainty, no, sa ekonomiya, at that adds fuel, no, dun sa pagbagal, no, ng paglago ng ating ekonomiya sa mga darating pang quarter, Admar. Opo, no? Pero paano kaya nila sinasabi na gumaganda? Sa tingin mo, meron bang pagtatakip na nakikita mo na ginawa ang ating government? Hindi ba nila nakikita ng World Bank? Kasi ever since parang puro target nila, hindi talaga nami-meet yung target nila. In fact, binabaan pa nga nila yung kanilang target para talaga for sure na makamit nila, pero hindi pa rin. Alam mo, nakikita ko dyan, Admar, yung ating mga nasa gobyerno, no? Yung mga tagapagsalita nila dyan, I think they are in a state of denial. No? Denial dahil nakikita naman natin sa mga numbers, talagang hindi pasok sa target, and yet kine-claim pa rin nila na gumaganda ang ating ekonomiya. Well, maganda tanongin nila yung ordinaryong mamamayan kung anong sasabihin. Puro kabaliktaran, no? Kung ano yung mga sinasabi nila.
nakikita ko dito, Admar, ano, itong mga nagsasabi niya na gumaganda ang ekonomiya. I think they are only talking to a handful of people na nakikinabang sa gobyerno. No? Kasi kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, ilang taon, no, na mataas ang presyo ng pagkain, hagupit ng inflation ng nararamdaman, ang sahod hindi tumataas, no? Yung iba pa walang trabaho. So ang nangyayari diyan is talagang gutom ang inaabot ng ordinaryong mamamayan. So kung yan ang tatanungin po natin, ano, ang sasabihin po nila sa atin ay kabaliktaran po, no, ng imahe na pinipresent sa atin, no, ng mga tagapagsalita ni Marcos Jr., which is very unfortunate, no, kasi iba yung nakikita natin sa totoo, no, kaysa doon sa sinasabi nila. At sa ngayon, Admar, no, very transparent nga sa atin dyan sa Pilipinas. It's in a good way kasi nakikita natin na kung ano talaga yung nangyayari sa ground, no? Kung ano yung sinasabi ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga marginalized nating mga kababayan, no? Yung mga naghihirap. Makikita natin na sasabihin talaga nila sa inyo na talagang sila nagugutom at hindi nila nararamdaman, Admar, no, ang presensya ng gobyerno sa kanilang buhay. Malamang ang nararamdaman lang nila yan, actually may exception sa sinabi ko, no, nararamdaman lang nila ang gobyerno sa kanilang buhay ay kung mag-i-eleksyon at magmamimigay ng ayuda ang mga nasa gobyerno. Opo, no? And dito sa datos mula mismo sa PSA, kung may papakita natin ang datos mula sa PSA. Okay. Ayan. Masyado namang liitan lang konti. Okay. Makikita natin dito, Prof, yung quarterly. Okay. Quarterly na takbo ng natin, gross domestic product, no? So bumagsak talaga tayo nung panahon ng pandemya, tapos biglang noong 2020 third quarter hanggang 2022 fourth quarter, mataas yung GDP natin, nasa 7, 7.9, 8.1, 7.5. Tapos nung nagpalit na ng administrasyon, doon nag-umpisa ng pagbaba. So kung mula noong bago iniwan ng Duterte administration ang ating ang kanilang pamuno, yung kanilang termino, kung yung pumalit, Doc, bumawi agad, no? Kumbaga maintain niya or napataas pa niya yung GDP natin. Do you think na kahit merong mga external factors na mga pangyayari ngayon, kasi naabutan na nitong nitong mga panibagong mga sigalot at kung ano-ano pa, maaari bang hindi tayo gaanoon ka maapektuhan yung ating takbo ng ekonomiya kung sa unang bahagi pa lang talagang na-maintain yung ating growth or mas napataas pa, at least man lang kung bababa, nabawi-bawi natin nitong mga unang parte, Doc? Kung alam mo, kung nagpursige lang sana si Pangulong Marcos Jr. nung umpisa ng kanyang panunungkulan, yung unang tako niya sa pagiging Pangulo, kung talaga nagpursige lang siya, malamang sa malamang, yung paglago ng ating ekonomiya ay aabot ng mga 6 to 7% yan at So anong ibig ko sabihin na kung talaga nagpursige siya? Yung mga reforma na kinakailangan para makadagdag sa paglago ng ating ekonomiya, sana yun yung mga nagawa. So halimbawa, nung umpisa sa totoo lang, Admar, may mga magaganda silang idea dyan . Kagaya halimbawa ng mga paraan para maibaba ang singil sa kuryente. Kasi isa yan sa mga reason kung bakit ang mga investor ay ayaw sa Pilipinas dahil mataas ang singil sa kuryente. Meron siyang mga pinresentang ideya, kagaya halimbawa ng mga small modular reactor, yung mga pwedeng ibang pagkuhaan ng sources ng energy, nabanggit yan nung umpisa. Pero ang nangyari, parang wala na. No? Hindi na ito na follow up. No? Hanggang salita lang umpisa. At kung sana'y na-pursue yung mga ganyang klaseng ideya, no? Hindi nangyayari ngayon yung nakikita natin na yung paglago ng ating ekonomiya ay napakamatumal. So sobrang tumal, Admar, na naunahan na tayo ng Vietnam, at kung magtutuloy-tuloy pa yung ganyang klaseng paglago, no, based sa chart na pinakita mo kanina, if that continues on, malamang tayo'y maunahan na ng Laos at Cambodia.
No, kung Laos at Cambodia napakalayo niyan sa atin. Kung ganyan kabagal ang paglago ng ating ekonomiya, kung ganyan yang katumal at hindi magagawa yung mga kinakailangang reforma para maka-attract tayo ng investment, para makalikha tayo ng maraming trabaho, para ma-improve yung standard of living ng mga Pilipino, mapag-iiwanan talaga tayo ng mga iba pa nating kapitbahay at sa ASEAN. Ano? Kung nagpursige lang talaga si Marcos Jr. nung umpisa, hindi puro salita lang, hindi puro mga kumbaga puro motherhood statements lang yung mga binibigay niya, malamang hindi natin nararanasan yung ganyang klaseng mediocre na paglago ng ekonomiya na nakikita natin. Bago lang si Master Judea, mayroong inirelease ngayon na report ang Henley and Partners Wealth Migration Report 2025 at sinasabi mula sa pagitan ng 2014 at 2024, mayroon daw 32% growth ng numero ng mga milyonaryo dito sa Pilipinas. 12,800 daw yung mga milyonaryo. Kabilang ka na siguro dito, Doc. Actually, isa sa mga reason kung bakit ako nag-move dito sa Canada is yung mababang sahod dyan sa Pilipinas. So, hindi ko alam what do you mean by that, Admar? But the thing is, dyan ang report na yan, pinapakita yung paglala ng income inequality sa Pilipinas. So, ano ibig sabihin yan? Yung mga mayayaman, lalong yumayaman. At yung mga mahihirap, lalong humihirap. So, yan hindi magandang sitwasyon yan. Kasi ang nangyayari is, Admar, yung yaman ng Pilipinas napupunta lamang sa mga iilang pamilya at iilang mga tao. At yung yaman nila, lumalago yung yaman nila. Nandiyan na yung mga oligarko, nandiyan na yung mga crony, nandiyan na yung mga politiko. Sila yung grupo na yan. At dumarami sila ng dumarami. At nakikinabang sila sa gobyerno rin. Pero kung titinan mo yung sa kabilang side niya, which is yung mga mahihirap, makikita natin dumarami sila ng dumarami rin. Maras marami ngayon ang nagugutom. Bagamat sasabihin ng gobyerno na naibabaan na nila yung rate of absolute poverty, which is a good thing. Kaya lang ang rate ng pagbaba ng absolute poverty napakabagal rin. And then, marami ding nagugutom at dumarami nagugutom. So makikita mo dito yung sinasabi natin na hindi pagkakapantay-pantay Kumbaga yung paglala ng sinasabi nating income inequality. Hindi ito maganda, Admar, kasi anong nangyayari lalo na sa kaso ng Pilipinas, Ang economic power kasi kaakibat din niya ng political power. So kapag itong mga oligarko, yung mga elitista, yung mga mayayaman, yumaman sila ng yumayaman, lumalakas din yung kanilang kapangyarihan. At ang nangyayari dyan is yung mga mamamayan, yung mga ordinaryong mamamayan, ang nangyayari sa kanila is bukod sa naghihirap sila, ginagamit din sila nitong mga taong ito para mas lalo pa silang yumaman. So yun yung nakikita nating istorya dyan. Hindi ang story actually totoo, yan talaga ang realidad. Yung income inequality, napaka-worse niyan sa Pilipinas. Alam mo, Admar, pupunta ka sa mga exclusive subdivision, di ba? Makikita mo yung mga gated na mga subdivision. Hindi ka basta-basta makakapasok, may security. Pero sa gilid, makikita mo ang daming squatter, ang daming informal settlers. Yan yung klase ng income inequality na sinasabi ko. And over the years, Admar, halimbawa, dumaan ka dun sa same street or avenue, makikita mo yung gated subdivision, makikita mo yung over the years, lumalala siya ng lumalala in a way kasi dumadami yung informal settlers, dumadami yung mahihirap. So ito yung mga reason, Admar, actually this is a reason kung bakit makikita natin na yung paglago ng ating ekonomiya, hindi nararamdaman ng ordinaryong tao, nakakaramdam lang nito yung mga mayayaman. Kaya pag sinabi ng gobyerno na mataas ang paglago ng ekonomiya, pag tinanong mo yung ordinaryong tao, ramdam mo ba yan? Hindi nila ramdam. So anong ginagawa ng tao? Well, una, aasa sa ayuda. Kung anong sinabi ng politiko, yun ang gagawin nila. Ikalawa, yung mga may capacity, Admar, ng ibang bansa sila. Kumbaga, ang hope nila is pag sila naging OFW, is mababago nila yung kanilang buhay. Kaysa maghirap sila dyan sa Pilipinas, ibang bansa na lang sila. Nakakalungkot yan, Admar. Yan ito yung sa mga dapat na talagang pagtuunan ng ating gobyerno is kung papaano makakarating yung paglago ng ekonomiya sa mga mahihirap. Tawag po natin dyan
ay inclusive economic growth. Pero sa nakikita ko po sa ngayon, ano, sa kaso ng gobyerno ni Marcos Jr., napakalayo pa natin, ano, para ma-achieve yung inclusive economic growth. Kinakailangan dyan ng matintinding political will para ma-achieve yan. At nakikita ko sa ngayon, walang political will si Marcos Jr. At least na nakikita natin, ano, hindi ko nakikita yung political will niya dyan para ma-pursue yung mga polisiya at programa para maramdaman ng ordinaryong mamamayan yung paglago ng ekonomiya. Ayun, Doc, Master Judea po. Noong mga panahon, medyo maisip na rin naman tayo. Kumbaga, may pakina tayo sa ekonomiya ng bansa, sa kapakanan ng bansa. Napansin ko noon na hindi naman tayo ganito kahirap. May kaugnayan ba kaya itong importasyon ng mga produkto galing ibang bansa sa pagbagsak ng ating ekonomiya? Well, nangyari kasi, Master Judea, hindi na tayo nagpo-produce ng sufisyente, no, para matustusan yung pangangailangan ng mga mamamayan. So, example of that is pagkain. So, nung araw, we can produce, no, what we eat. But now, mas marami na kasing populasyon, no, tumaas din populasyon natin. And yung ating mga production nagiging, kumbaga, hindi na as productive as before, no? So, ang nangyayari dyan is tayo yung nag-i-import. Kaya yung importation, isa yan sa mga simptomas, Master Judea, no, ng klase ng ekonomiya na kumbaga hindi maganda hindi magandang ano yan simptomas, no. That is a symptom of a much bigger problem na hindi tayo nagpo-produce. At pag hindi tayo nagpo-produce ng sufisyente, ibig sabihin yan, hindi din tayo nakakapag-employ ng mga mamamayan dun sa mga productive sectors, yung mga sektor na nagpo-produce. Kaya nga nabanggit ko kanina, ang ginagawa ng tao, imbis na mamalagi sa Pilipinas, mangingibang bansa nila. Imbis na mag-produce sila sa Pilipinas, they would rather do the production overseas kasi mas malaki ang sahod. So, ibig sabihin yan, kapag yung inputs mo, kagaya ng labor, yung mga tao, umaalis, yung mga may talent, yung mga magagaling, umaalis ng Pilipinas, ang nangyayari is yung pool mo ng workers sa isang bansa, hindi nagiging ganun kaganda yung kalidad, no? And add to that, no, mayroon tayong problema pa rin sa edukasyon. So, ang nangyayari niyan is yung production natin na nakokompromiso. Hindi lang yon, ano, kulang yung ating internal na kapasidad na mag-produce. Kasi nga, kulang sa kapital, no? Kulang sa mga gagamitan, kulang sa makinarya, kulang sa kaalaman. So, anong paraan para mapabilis yan? Mag-attract tayo ng mga foreign investors, no, para mag-invest sa ating bansa at makalikha ng kapital, ng mga makinarya, ng trabaho at kaalaman. And yet, yung mga polisiya natin, Master Judea, are not really welcoming foreign investors. At makita natin sa datos that foreign direct investment have been declining, no, since Marcos Jr. Came into power. No? Kung baga na na-elect siya, makita mo sa datos, talagang puwababa yung foreign direct investment sa ating bansa. So, tama ka, no? So, nung araw, relatively, masasabi ng ang mga tao na mas maigi pa nung araw kaysa sa ngayon kasi nakikita naman natin na halos parang, Master Judea, yung halaga ng piso, halos parang wala ng halaga Yes. Pumunta ka sa grocery, yung 1,000, no, nung araw, 1,000, makakapuno ka na ng cart. Ngayon, baka kaunting-kaunti na lang ang mabibili mo sa 1,000. No? So, and yung sahod, hindi humahabol sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kaya talagang ramdam na ramdam yan ng tao. Okay. So hindi ito alam ng karamihan sa ating mga kababayan. Ano? Ang nakikita kasi natin lagi sa TV, itong mga informal settlers, yung mga hindi makakain ng 3 beses sa isang araw dito sa Metro Manila, sa mga syudad. Pero pagka nagpunta ka, Dok, sa mga probinsya, masisipag naman ang mga tao Masisipag ang mga tao. Actually, doon sa probinsya namin, mahal ang presyo ng kopra. Pero bakit kaya sa kabila ng mahal ang presyo ng mga produkto, parang sinasabi nila, mahirap daw ang buhay. Saan po kaya nanggagaling ito daw? Bigyan kita example, yung mga nangongopra. In general, yung sektor ng agrikultura, kasi malakas yan sa mga probinsya, Master Judea. Pag pumunta ka sa mga provinces natin, makikita mo talaga na agriculture is the main driver in their economy. Apo. Ang problema, Master Judea, sa sa sitwasyon ngayon ng mga magsasaka natin, is kulang sila sa kapital, kulang sila sa kakagamitan. No? Kasi kung nakakaproduce sila halimbawa ng kopra, ang nangyayari is limited yung kanilang mga kagamitan, limited yung kanilang puhunan,
limited din yung mapoproduce nila. Bagamat they're able to produce something, pero hindi nila, Master Judea, na ma-maximize Yun. yung kanilang capacity na mag-produce. Actually, may ilalaki pa yung production nila eh. Pero nangyayari sa ngayon dahil limited yung physical capital na meron sila. Yan yung mga kagamitan, kaalaman, at yung kanilang pamumuhunan din, kasi kailangan mo ng puhunan dyan. Limited, ang nangyayari is hindi nila na ma-optimize or na ma-maximize yung kanilang production. Yun. At babalik yan sa binanggit ko kanina, bagamat they are not producing enough. Sana kung makaproduce sila ng marami at maibenta yan sa overseas markets, malaki ang balik niyan sa ating mga magsasaka. O kaya yung mga food manufacturing facilities nandyan sa mga probinsya para maka-generate ng mas malaking value added sa sektor na yan sa mga probinsya. At isa pa nakakalungkot dyan, Master Judea, among sa ating mga magsasaka, is yung cycle ng pangungutang, at yung cycle nila ng pagbabayad ng utang. So halimbawa, bago mag-planting season, marami sa ating mga magsasaka is mangungutang muna para masimulan yung makapagtanim sila, makapag-harvest, at pag nag-harvest na, magbabayad sila ng utang, mangungutang na naman ulit. So kumbaga ang nangyayari is imbis na itong ating mga farmers meron na silang secure na cash flow, ang nangyayari sa kanila is nagiging dependent sila sa cycle ng pangungutang at pagbabayad ng utang. At yan hindi maganda in a way kasi yung kanilang production, and again, babalik tayo sa produksyon, nako-constrain sila nung cycle na yan. Maganda sana kung yung ating gobyerno makakatulong sana sa kanila, pero hindi natin ito nakita kasi example ko niyan, Master Judea, yung Maharlika Fund. So yung Maharlika Investment Fund, imbis na mag-invest sana sila sa sektor ng agriculture, for example, ang ginawa ng Maharlika Fund, nag-invest sila sa mining sector. Nag-invest sila sa power transmission. Kesa sa sektor ng agrikultura na makikita natin sa datos, every quarter matumal talaga ang growth ng agriculture. In fact, may mga quarter pa nga na negative yung growth niyan. Kung gusto mo talagang mapataas yung paglago ng ating ekonomiya, ang susi diyan, mga kababayan, is yung paglago ng sektor ng ating agrikultura. Yan ang dapat na pagtuunan ng pansin ni Marcos Jr. Kasi tama ka, Master Judea, sa mga probinsya, napaka-importante ng agrikultura. Kapag naiayos nila yung agriculture sector, napalago nila yan, hindi na kailangang makipagsapalaran ng mga nasa probinsya na pumunta ng Maynila or maging OFW kasi on their own sa mga probinsya is they're able to produce, they're able to sell, they're able to generate income at mararamdaman talaga nila yung paglago ng ekonomiya. Sa ngayon, hindi natin yan nakikita. Okay. Doc, sa kabila nito, parang dina-downplay lang ng Marcos administration yung posibleng epekto nitong patuloy na tensyon dyan po sa gitnang silangan, And meron pang nananawagan kasi tumaas, bukas tataas ulit yung ginawa lang staggered, tataas ulit yung presyo ng mga produktong petrolyo. May nananawagan na baka pwedeng tanggalin muna yung tax na pinapataw sa langis natin po, So ano masasabi niyo po diyan? Yung possible na pagsuspende, pero sa kabila nito sabi naman hindi naman ganoon kalaki yung epekto na nakikita natin dito sa Pilipinas. Alam mo, to answer your question, Admar, maraming dimension ka dapat tingnan diyan, So una is yung assessment nila noong nangyayari sa gitnang silangan. Kasi sa ngayon, Admar, meron ceasefire, di ba? So sabi ni Donald Trump na may ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. Kaya lang hindi natin tiyak kung gaano tatagal itong ceasefire na ito. Alam naman natin na yung region na yan is very volatile, Posibleng bukas magkagulo na naman o baka posible na manahimik na muna, So hindi natin alam kung ano talaga yung posibleng mangyari. Kaya ako'y nababahala sa pag-downplay ng gobyerno ni Marcos Jr. in terms of itong nangyayari nga ito. Now, in terms of yung impact naman yan sa presyo ng produktong petrolyo and yung mga polisiya na pwedeng i-pursue ng gobyerno, ang nakikita ko na gusto nilang mangyari dito, Admar, is yung subsidiya. Magsasubsidize sila para ma-stabilize yung pamasahe
para hindi na nga naman mabibigla yung ating mga kababayan. Ang nakikita ko dito is yung subsidy na yan, kukuhain nila yan mula doon sa mga excise tax din. So kumbaga tataksan nila yung produktong petrolyo, and then yung malilikom nila na pondo, yun ang gagamit nila na subsidiya. Ang approach ko naman diyan, Admar, no, is that given that napakalaki ng budget, may budget ang gobyerno for that. Ang aking suggestion diyan is during the time na halimbawa nag-hit ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, let's say beyond $100 a barrel, for example, may trigger, dapat isuspindi muna yung excise tax. Kasi ang mangyayari niyan is magkakaroon yan ng direktang epekto doon sa mga, hindi lang sa mga may sasakyan, magkakaroon ito ng direktang epekto doon sa mga tsuper at doon sa mga industriya na nangangailangan ng logistics. Yan yung sektor o industriya na nagde-deliver ng mga produkto. Kasi mangyari, Admar, kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, maipapasa lahat yan sa consumer. Hindi lang naman yung pamasahe ang maaapektuhan, lahat ng bagay na dinedeliver, lahat ng produkto na dinedeliver, maaapektuhan lahat yan. So ang aking suggestion dyan is amyendahan nila yung batas na kapag ka merong triggering price, dapat isuspindi muna yung excise tax para makatulong sa ating mga kababayan. Kasi alam mo, Admar, bagamat marami sa ating mga kababayan ang nagko-commute, yung mga sumasakay sa jeep, sa tricycle, sa bus, pero marami rin sa ating mga kababayan ang may sasakyan at nagmamaneho at gumagastos ng gasolina. Ayan yung sinasabi nating middle class. So dapat tulungan din natin yung ating middle class sa pamamagitan ng pagsuspindi pansamantala ng excise tax na yan para naman makatulong. Yan ay nakadepende sa global prices, kaya dapat binabantayan din nila yung global price na yan. Opo, and ano po yung relasyon naman sa paggalaw ng ating palitan ng dollar kontra peso sa sitwasyon ng ekonomiya ng ating bansa? Pwede bang makita ng taong bayan doon kung gumaganda bang ekonomiya natin pag mayroong mga paggalaw, it's either pagbababa, mayroong bang relasyon itong foreign exchange natin with the US? Kasi alam mo, Admar, yung exchange rate, ang nagdedetermina kasi din yan ay hindi lang yung estado ng ekonomiya ng Pilipinas, kundi yung estado ng ekonomiya ng mga ibang bansa. So lalong-lalo na, for example, ang Estados Unidos. Ang isa sa mga tinitingnan natin dyan, Admar, in terms of kung gumaganda ba ang ekonomiya, actually hindi dun sa exchange rate. Kasi it's possible na yung ating palitan lumalakas, pero yung ating ekonomiya naman matumal yung paglago ng ekonomiya. Kumbaga hindi barometro ang exchange rate sa totoo lang, o in terms of assessing yung estado ng isang ekonomiya. Bagamat it will give us an idea kung gaano ka well connected ang isang ekonomiya sa panlabas ng mga other economies. So, bigyan kita example. Halimbawa, kung papasok yung mga OFW remittances, yan ay makakatulong yan sa pag-increase ng supply ng foreign currency, which in turn, kapag marami tayong supply ng foreign currency, magiging mas mura yung pagbibili ka ng foreign currency na yan dyan sa Pilipinas kasi mas mataas ang supply. So, ibig sabihin yan, humihina yung foreign currencies, lumalakas ang piso. However, that doesn't say anything about the true state of the Philippine economy kasi makikita naman natin, bakit ang dami pa rin OFW remittances? Ibig sabihin, marami pa rin mga OFWs na na-decided na mangibang bayan, hindi ba, kaysa mag-stay sa Pilipinas. So, another example would be yung sa kaso ng exports. Sa exports naman, kapag mataas ang pag-export natin, maganda yan. Kasi nga, ibig sabihin, nakakapag-produce tayo ng marami at sobra-sobra na tayo nakakapag-export na. At kapag tayo nag-i-export, ang mangyayari niyan is yung ating mga exporters, pag binenta nila yung kanilang mga produkto abroad, makakakuha sila ng exchange, foreign exchange, yung mga foreign currencies na yan, which makakatulong sa paglakas ng piso kontra sa dolyar or foreign currencies. So,
from the point of view of exports, pwede rin naman nating masabi na may relasyon, no? Kasi nga kung mataas ang level of exports mo, that is actually a good sign sa ekonomiya. And by the way, sa Pilipinas for the longest time, palaging negatibo po yung ating trade balance. Ibig sabihin, mas mataas yung ini-import natin kaysa sa ini-export. Kaya hindi maganda yun kasi hinahihila niyan pababa yung paglago ng ating ekonomiya. So isa rin pala yan, may dagdag ko rin, isa rin yan sa mga dapat na gawing reforma, no, ng ating gobyerno is taasan yung ating level of exports, no, at mag-rely tayo less sa importation para mapalago yung ating ekonomiya. Opo. Dito na lang siguro sa bilang panghuli, Doc, kasi dito sa report ng World Bank, meron silang mga suggestion dito, rekomendasyon para ma-stabilize, no, yung ating ekonomiya by rebuilding fiscal space. Sabi dito sabi ni Al Rikabi, no, isa sa mga opisyal ng World Bank, sabi niya, to do that, you're going to need much stronger tax reforms. For example, looking at tax policy and compliance caps to increase the tax to GDP ratio. No? Maliban pa dito, isa pa sa kanilang rekomendasyon ay bigyan ng oportunidad na magkaroon ng reforma na nakatutok na mabawasan ang costs of doing business sa ating bansa at gawing mas madali para sa mga investor sa pag-invest dito. Dahil sa kanilang pag-aaral, 106 days daw yung average na makakuha o makarehistro ang isang foreign firm sa bansa, at kung mababawasan ito, mas malaking tulong daw. Anong masasabi niyo po dito sa mga rekomendasyon na ito mula sa World Bank, Doc? Tama nga naman yung rekomendasyon nila, no, kasi for the longest time yan ang problema ng ating gobyerno, no, in terms of una sa generating revenue, hindi sufficiente, no, yung na-generate na revenue. So may issue tayo sa tax collection. Alam naman natin na yung BIR is one of the most corrupt agencies ng ating gobyerno. Kabilang na dyan yung Bureau of Customs. No? Yan dalawang yan palagi, ang notorious yan sila in terms of corruption, no? Yung mga ahensya na yan. So meron talagang problema in terms of generating government revenue. Tama nga rin naman yung sinasabi ng report na yan about the ease of doing business. In fact, nabanggit na nga natin yan kanina, no, na mataas yung singil sa kuryente, dagdag ko na rin yung red tape, no, maraming mga inefficiencies sa ating gobyerno. And lahat ng yan, Admar, lahat ng sinasabi ng World Bank, no, lahat babalik yan sa kalidad ng governance sa ating bansa. And it will take a tremendous amount of political will para mabago yan, no? Para maisaayos yung ating ekonomiya. At nakikita ko, no, na walang political will si Marcos Jr. na isaayos ang ating ekonomiya. Wala akong nakikita na political will coming from the president in terms of really doing genuine reforms, no, para ma-address yan. Kasi alam mo, Admar, we are still seeing the same problems again and again and again. Sasabihin ng ating presidente na nire-recognize nila yung problema, and yet we still see the same problems. Yung kanyang mga tagapagsalita will say one thing, pero iba naman yung nakikita natin on another. Iba yung sasabihin nila, iba rin yung nakikita natin on the ground. Kumbaga malayo sa realidad yung mga naririnig at nakikita natin na o yung mga sinasabi na officially galing sa kanila. No? So, and that is a problem. And it's unfortunate, Admar, it has been 3 years already since Marcos Jr. Became the president, and yet we still see the same problems. Yung kakulangan ng revenue ng gobyerno, yung fiscal space, issue pa rin yan. Nandyan pa rin yung problema sa ease of doing business. Kaya kinakailangan talaga, Admar, matindi-tinding political will. And unfortunately, hindi ko yan nakikita sa ating presidente, no? Mukhang ang style ng ating Pangulo is same old. No? Kumbaga kung ano yung nakagisna na, yun na lang muna tayo
At yung mga solutions natin, actually hindi nga solution eh. Ang kanilang paraan no, para ma-address yung mga problema, puro palliative lang, no? Puro temporary solutions lang yung gagawin. Wala tayong nakikitang genuine na pangmatagalang reforma na kinakailangan. At I won't be surprised, no, if by 2028, baka mapag-iwanan na tayo no, ng mga bansang kagaya ng Laos at Cambodia. Yung Vietnam na pag-iwanan na tayo. Kinakailangan po magkaroon talaga ng matindi-tinding political will para po maisaayos at mapaganda po at maramdaman po ng ordinaryong mamamayan yung paglago po ng ekonomiya. Kakayanin pa ba sa natitirang taon? Mayroon pang more or less 3 taon si Marcos Jr. Kakayanin pa ba nila yan na makabawi sa ating ekonomiya? Kasi alam mo naman, within that 3 years, parang maghahanda na ata for presidential election yan eh. Alam mo, Admar, parang yan yung 20 kilong bigas. No? Yung sa 20 kilong bigas, anong sinabi ni President Marcos Jr., yan ay aspiration niya. No? Aspiration po. Nung umpisa, diba tinanong siya, magagawa ba talaga yung 20 kilong bigas? Sabi niya, yan ay aspiration. And let me borrow the words of Marcos Jr. I would actually label him as the aspirational president. No? Ito yung presidente na puro aspiration. No? Kumbaga, ito yung gusto nating mangyari. And yet, we don't see concrete action that's being done to achieve the aspiration. Kagaya halimbawa nung sa bigas, no? Sa kaso sa bigas, para ma-achieve mo yung 20 pesos per kilo, kinakailangan dyan is talagang magkaroon ka ng structural reform sa rice industry para maibaba mo yung cost of production, para ma-achieve mo yung farm gate price na mababa, at the same time na kumikita pa rin yung ating mga farmers, and maibenta mo ng 20 pesos per kilo. Pero nangyari is anong sinasabi niya? Aspiration. It seems to me, pati yung paglago ng ekonomiya, yung target nila na somewhere between 6.5 to 8%, aspiration pa rin yan, Admar. No? So, Doon yung sinabi ni ni BP Sara pala na mayroon siyang katangian na pagiging scammer. Yung sabi niya doon sa Australia eh. kasi alam mo, yung scammer, marami kasing pamamaraan ng pambubudol, Admar at Master Judea. Yes. Marami. May mga sophisticated na paraan ng pambubudol. Itong sa kaso halimbawa sa gobyerno sa kasalukuyan, parang aspiration eh. So halimbawa, nung kampanya, marami mga pinangako, yun pala puro mga aspiration lang pala yun. Kinakailangan kasi sa kaso ng gobyerno, kaso ng namumuno, kailangan talaga meron ka diyang meron kang political will kagaya nung ginawa ni Pangulong Duterte. Alam mo, Admar, yung naalala mo yung nung panahon ni FPRRD, yung mga Balanggiga bells, no, yung naibalik yung mga bell, Apo. that required a tremendous amount of political will to do that. Nagawa yun ni Pangulong Duterte. Mga ganong klaseng political will ang kailangan natin. Kagaya halimbawa nung COVID, nung panahon ng COVID, nung nag-lockdown tayo, marami sana pang mamamatay kung hindi tayo talaga hindi nila inayos yung lockdown. Pero we saw the political will of the former president. Mga ganong klaseng political will ang kinakailangan natin. Hindi pwedeng aspiration lang. Kinakailangan natin ng pagkilos, no? Hindi sapat na magkakamot lang tayo ng ulo, no, pag mayroong mga problema at magtatanong-tanong sa mga kasamahan natin, no? Kinakailangan natin ng pagkilos Yung para maisaayos po. pagtuturo-turo, nung may nasunog, pag ganyan-ganyan sa mapa, sa project, hindi pa hindi ba political will yun? Mas bihira Well, na ngayon siya, mas always Active. na siya, active na siya ngayon sa field, nagtuturo-turo siya. Okay, just remember, Admar, na to reform the Marcos brand, meron silang, kung hindi ako nagkakamali, Admar, meron silang hinire dyan na consultant, no, para ma-rebrand yung Marcos brand na yan. And they were successful. Naging presidente nga si Marcos Jr. And I think they are using the same strategy again, no, in terms of being public facing, no. Dati hindi nagpapakita, ngayon nagpapakita na, no? Nag-iikot-ikot kagaya today, no? Yan, in-incinerate nila yung mga droga, no? And I was listening to the president, no, yung press conference niya after. Talagang napapansin ko, the president really knows, no? He's very familiar with the chemicals, with the chemical processes,
yung elements that go into these illegal drugs. No, he's very knowledgeable, no, in terms of the chemistry behind it. Alam din niya yung temperature na kinakailangan para ma-incinerate ito at mawala, no, kumbaga malusaw, no, he knows, no. And kumbaga nakikita ko dito, no, na part ito ng kanilang ginagawa na pagre-rebranding. No, the question becomes, bakit ngayon lang nila 'to ginawa? No? Dapat 'to ginawa nila noon pa. At ito yung ganitong klaseng rebranding na hindi dapat puro PR lang ito eh. Dapat talaga it would translate to meaningful na mga outcomes na mararamdaman ng ordinaryong tao. No? So halimbawa, Admar, itong mga nakikita natin ng mga droga na nahuli, na sinunog nila, meron bang mga drug lord na naipakulong? Meron bang mga drug lord na mga nahuli? Diba? Meron bang, kumbaga, yung supply ba, yung logistics nitong illegal drugs, na-stop nila ito? O baka nakita lang nila ito na lumulutang-lutang sa dagat at ito'y ginamit nila parang PR para sabihin na meron silang ginagawa. So, again ang mahalaga dito kasi, okay lang naman na mag-PR eh. Pero ang kinakailangan itong mga PR na ito is makarating ito sa ordinaryong tao at maramdaman nila, hindi puro mga papogi lang. So sa nakikita ko sa ngayon, umiikot-ikot si Marcos Jr., sumasakay ng tren, pupunta sa mga daungan, nagpupunta kung saan-saan, nagpunta pa ng Marawi nung nakaraang araw. No? This is all part of the rebranding. But I think this rebranding, Admar, came in too late. Dapat itong ginawa nila ito noon pa. Baka nakita nila na ang dating administrasyon, sanay talaga yun. Yun talaga sub-sub si kahit before pa, kahit nung mayor pa si President Duterte, likas na sa kanya. Kaya hindi ka maninibago. Kaya malapit siya sa taong bayan kasi nga pumupunta siya sa mga ganito. Kaya nung naging presidente siya, pinagpatuloy, parang natural lang sa kanya na hindi papogi talaga. Pero ito kasing nangyari ngayon, wala sa unang 3 taon, bigla na lang ganito. Even before, wala naman pong ganito siyang pagpupunta. Si Senador Bongo, kasi naging senador din itong si Marcos, si Senador Bongo, talagang ipinangako niya na ginaya niya si PRRD talaga na pumupunta, panahon ng mga sunog, ganyan talaga, na nakikisalamuha, no, sa mga tao. Pero before, walang ganito si Marcos Junior, kaya parang elitista yung tingin pa rin ng taong bayan sa kanya. Ngayon lang talaga siya lumapit sa sa taong bayan. Kahit nasabihin niya na dati daw nag-MRT. Sino maniniwala doon na dati pa raw nag-MRT sila? Di ko lang alam. Hindi ko nakita siya nung panahon na yun. Alam mo, Admar, sumasakay ako ng MRT nung araw. Hindi ko naman siya nakita doon. Nadukutan pa nga ako sa recto nung araw. Hindi ko naman siya nakikita doon. Yun nga po, Doc. Alam mo, ito kwento ko sa iyo, Admar. Naramdaman ko na lang may malamig na simoy ng hangin sa aking hita. Yung pala may naglaslas na ng aking pantalon. At least alam mo na nasa Pilipinas ka pa nun. Palatandaan. Ano yan, Admar? Late 1990s yun, Admar. Hindi pa ako pinanganak. Kabataan pa natin. Kahit